Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa magandang pagnilayan, patuloy natin pagnilayan ang ating mga unang pagbasa. At sa unang pagbasa na narinig natin ay nagtanong ang mga Hudyo, bakit pumunta si Pedro sa isang bahay ng hintil? Isang taong hindi bilong para sa kanila. Bakit bininyagan ni Pedro yung hintil na ito? At para sa kanila, hindi nila matanggap yon. Malabo para sa kanila, bakit ginawa ni Pedro yon? Pero nung kiniwento ni Pedro sa kanila ang pangyayaring yon, medyo nabuksan na yung isip nila. Naging bukas na rin silang tumanggap ng ibang tao. Kasi ang unang misyon nila ay sa mga Hudyo lamang. At gamit din nila yung pamantayan nila bilang Hudyo na bawal silang pumasok sa bahay ng hintil. Kaya tinanong nila si Pedro, bakit ka pumasok sa bahay ni Cornelio? Bakit mo ginawa yun? Madudumihan ka. You will become unclean. Pero maganda yung kinuwento ni Pedro, na pangitain na nakita niya, wag mo nang sabihing marumi. Ang nilinis na ng Panginoon. Wag mo na ring hadlangan ang ihip ng Espiritu Santo. Minsan, tayo pa yata yung nagiging hadlang ng ihip ng Espiritu Santo. Kapag ang Espiritu Santo ay humihip sa pamayanan, may paglagong gumaganap. May paglago sa pamayanan,
may paglago sa pamumuhay, may paglago din kung paano natin ipinagdiriwang ang mga bagay-bagay. Kaso nga lang, ang mga hintil, ang mga unang Kristiyano na nanggaling sa Judaismo ay medyo sarado yung naging isip sa una. Ang gusto nila sila lang. Pero nung pinaliwanag sa kanila kung paano bumaba ang Espiritu Santo sa bahay ni Cornelio, sagot niya, imposibleng hindi ko kilalanin ito. Ang Espiritu Santo na bumaba sa atin ay siya ding parehong paraan kung paano ang Espiritu Santo bumaba sa bahay ni Cornelio. Isang taong kinikilala nilang hindi belong kasi siya ay hintil. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano, sa ating paglalakbay at pagdinilay, na kailangan din natin maging bukas sa ihip ng Espiritu sa atin sa ating buhay. Kailangan din nating maging bukas sa ihip ng Espiritu Santo na nagdadala sa atin sa paglago sa ating pananampalataya. Ang patuloy na paglingon at sasabihin, nung panahon ni ganyan, hindi ganyan eh. Nung panahon ni ganito yan eh. Panahon ni kopong-kopong, ganito ginagawa namin eh. Kung lagi nating titignan ang nakaraan bilang pamantayan at yun yung gusto nating balikan, mukhang kailangan mo yata ng time capsule o time machine, para makabalik sa nakaraang gusto mo. Ang nakaraan ay riyan para turuan tayo, para makuha ang aral ng nakaraan. What is good and what went wrong, and build on what is wrong. Yung mali ay itama, ayusin. Yung naging mabuti ay patuloy na palakasin. Minsan, kailangan din natin bilang mga Kristiyano na maging bukas sa ihip ng Espiritu Santo sa ating buhay. Allow the Holy Spirit to come into our hearts and to our minds for us to embrace growth in the community. Allow the Holy Spirit to settle in your hearts for us to move forward in faith as a community. Sabi nga, hindi tayo makakarating kung saan man kung wala ang gabay ng Espiritu. Hindi natin makikilala ang Diyos kung wala ang Espiritu Santo. Kaya maganda sa ating pagdiriwang ng misang ito, ay patuloy nating hilingin ang gabay ng Espiritu Santo sa ating pamumuhay. Na siya mag-akay sa atin patungo sa paglago natin sa ating buhay pananampalataya. Siya ang mag-akay sa atin sa paglawak ng ating isip para ganon lumawak din ang ating pag-unawa sa kapwa natin. Hayaan natin gabayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Na huwag ang mga lumang pamantayan ang maging gabay, kundi hayaan natin ang Espiritu Santo na maging gabay natin tungo sa paglago bilang pamayanan. Amen.